Isang hiwaga ng langit, Apokalipsis, Kapitulo 4, Talata 4. Mga kapatid, natanong mo na ba kung ano ang itsura ng langit? Sino ang nasa paligid ng trono ng Diyos? At sino ang 24 na matatanda na may korona sa kanilang ulo? Sa video na ito, pag-aaralan natin ang isang makapangyarihang talata mula sa aklat ng Apokalipsis. Partikular ang Apokalipsis, Kapitulo 4, Talata 4. Kung nais mong mas lalong lumalim ang iyong pagkaunawa sa salita ng Diyos at ma-inspire na magbasa ng Biblia, samahan mo ako hanggang sa dulo. Apokalipsis, Kapitulo 4, Talata 4. Sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita ko ang 24 na matatanda na nakaupo, na nangadaramtan ng mapuputing damit, at sa kanilang mga ulo ay may koronang ginto. Number 1, sa palibot ng luklukan. Ang luklukan ay trono, simbolo ng kapangyarihan at paghahari. Ang tinutukoy dito ay ang trono ng Diyos sa langit. Ipinapakita ng kabanatang ito na ang Diyos ang nasa sentro ng lahat. Siya ang hari at siya ang may kontrol sa kasaysayan. Sa buhay mo, sino ang nakaupo sa trono ng puso mo? Diyos ba o ang sarili mong kagustuhan? At number 2, 24 na luklukan, 24 na matatanda. Maraming paliwanag tungkol dito. Ang 12 tribo ng Israel sa Lumang Tipan at ang 12 apostol sa Bagong Tipan. Simbolo ng kabuuan ng bayan ng Diyos. Ang 24 ay maaaring sumisimbolo ng kabuuang mga tinubos ng Diyos mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Ibig sabihin ang kaligtasan ay plano ng Diyos mula pa noon. At number 3, nakadaramtan ng mapuputing damit. Sa Biblia, ang puti ay simbolo ng kadalisayan, kabanalan, at katwiran. Hindi sila nakasuot ng maruming damit. Sila ay nilinis ng Diyos. Hindi perpekto ang tao, pero ang tinubos ng Diyos ay nililinis niya. At number 4, may koronang ginto. Ang korona ay simbolo ng tagumpay, gantimpala, at otoridad. Hindi ito basta dekorasyon. Ito ay gantimpala ng pananatiling tapat. Pero tandaan, sa ibang bahagi ng Apokalipsis, makikita na ang mga matatanda ay iniaalay ang kanilang korona sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, kinikilala nila na ang lahat ng tagumpay ay mula sa Diyos. Isipin ninyo ang isang trono sa langit, napapalibutan ng 24 na matatanda na may puting damit at gintong korona. Kung may korona para sa tapat, handa ka bang magtiis ngayon para sa gantimpala sa hinaharap? Ang pangitain na ito ay hindi para takutin tayo, kundi para ipaalala na may gantimpala ang pananatiling tapat. Kung may 24 na matatanda sa langit na sumasamba, gusto mo bang mapasama sa mga maghahari kasama ni Kristo? Mamuhay ng may kabanalan. Huwag sumunod sa agos ng kasalanan. Magbasa ng Biblia araw-araw. Magtiis sa pananampalataya. Ang mensahe ng Apokalipsis Kapitulo 4, Talata 4 ay hindi lang tungkol sa langit. Ito ay paalala kung paano tayo dapat mamuhay ngayon. Ang mundo ngayon ay puno ng kaguluhan, pero sa langit, may kaayusan. May trono, may hari, may mga matatandang sumasamba. Ibig sabihin, hindi nawawala sa kontrol ang Diyos. Kapag naiintindihan mo ang pangitaing ito, mababawasan ang takot mo sa hinaharap. Kung nauunawaan mo ang hiwaga ng Apokalipsis Kapitulo 4, Talata 4 ngayon, isipin mo kung gaano pa karami ang nakatagong kayamanan sa Biblia. Huwag mong hayaang minsan mo lang marinig ang salita ng Diyos.
buksan mo ang Biblia mo. Simulan mong basahin ang Apokalipsis, Kabanata 4. Kung gusto mo ng mas malalim pang pag-aaral ng mga hiwaga ng langit at mga pahayag ng Diyos, don't forget to follow and subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod nating pagtalakay. I-share mo rin ang video na ito para mas marami pang mahikayat magbasa ng Biblia hanggang sa susunod nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.